So, ayun guys, dito sa session natin ngayon, ituturo natin kung paano mag-operate ng ating machine. So, nakikita nyo ngayon sa screen natin is yung machine natin na 60 by 40 na 60 watts. Isa siyang desk type. Then, ito yung ano niya, yung controller niya, si RDC8445. Then, ito naman yung emergency stop switch, which is ginagamit natin ito kapag pagpapatay na natin yung machine and kapag merong hindi inaasang pangyayari gaya ng halimbawa may part na nasunog or nagapoy and then halimbawa may nag-block dun sa dadaanan ng laser head, so yun, emergency stop tayo para tumigil si machine sa paggalaw and pag-laser. So meron din ditong button ng exhaust fan. Make sure na naka-on ito palagi kapag ginagamit natin si machine kasi siya yung nag-extract ng fumes para hindi mag-stay yung fumes dito at sa same time hindi rin natin siya maamoy. So kapag si fumes nag-stuck sa machine, may possibility, malaking chance na mag-stick yung mga fumes sa parts ng machine natin, especially sa lens, sa mirrors, and then sa iba pa sa rails. So yun, lagi natin i-on si exhaust fan. Then yung isa pang button dito is yung lighting switch. So yan siya. Siya yung nag-illuminate ng working area natin. Then kung makita niyo dito, may water temp. So ito naman, ninomonitor nito yung yung temperature ng water na pumapasok sa laser tube. Then same time, meron ditong slot for power temperature. Siya naman yung nagmo-monitor ng temperature ng power supply. Okay? So, makikita nyo dito sa mga buttons. So, makikita nyo dito yung yellow na button sa panel ni Ruida. So, ito naman yung nagre-reset sa machine. Halimbawa, nagkaroon ng misstep or medyo hindi na tumama sa tamang coordinates yung posisyon ng laser head natin. So, pwede natin siyang i-reset para recalibrate siya ng positioning para maitama niya ulit. So yan, habang resetting siya, hintayin lang natin siya. Then kapag nawala na yung naka-display dito na resetting, yan, ibig sabihin tapos na yung homing sequence niya. So na-check niya na kung saan yung 00 position ng machine natin. Okay? Which is yun yung kung saan nagtitrigger yung mga limit switch. Then sa start button, ito naman yung nag-start ng once na loaded na yung project natin sa machine, ito yung i-press natin kapag mag-start na tayo. Then yung pulse button, ito nga pala si start button, may ano siya, pwede nyo i-post din dito. Halimbawa, alis kayo saglit, pwede nyo siyang i-post, tapos gusto nyo i-resume, pwede nyo siyang start ulit para mag-resume na yung operation ng machine natin. Then yung pulse, ginagamit natin ito pag magte-test tayo ng kung may firing ba si laser tube natin, kung nagpa-firing ng okay yung machine. Then ginagamit din natin to kapag mag-a-align tayo dito sa area natin sa bawat corners. So ito yung ginagamit natin pang check. Then si stop, ginagamit natin to kapag gusto na nating i-cancel yung currently ginagawa ng machine natin. So talagang totally stop siya. I-disregard niya kung saan siya nakapwesto. Then kung ano yung ginagawa niya, parang ka-cancel niya yun. Cancel job, parang ganun. Si focus, ginagamit naman ito kapag sa mga autofocus. So, sa 60 by 40 natin na 60 watts, wala tayo nito. Hindi natin siya ginagamit. So, disregard muna natin sa ngayon. Then, kapag may special setup tayo, pwede natin itong gamitin. Pero sa ibang machine yon, sa ibang mas malalaking machine natin. So, sa menu, andito natin binabago yung mga setting ng machine, yung speed, acceleration, Wi-Fi connection,
display, etc. So, dito natin siya i-access. Then, sa frame, ito naman yung ginagamit natin para ma-check kung pasok ba dun sa material yung gagawin nating design. So, ang gagawin niya, okay, so mag-sample tayo dito. So, ito siya, yung sample ko. So, gagamitin natin si frame para halimbawa, may material tayo dito. Halimbawa, dito yung material natin. So, pag nag-frame tayo, iikutan niya yung area na gagawan niya ng design. Okay? So, bago tayo mag-start mag-frame, press muna natin yung origin para yun yung magiging starting reference niya, yung reference point niya. Tapos, press na natin sa frame. So, kung makikita nyo, hindi dun yung naging niya, reference point. Kasi, yung original file nito is naka-absolute coordinates. So, magagamit natin ito kapag ang ginagamit natin na positioning point is current position, which is yung current position ng laser head ngayon, yun yung magiging reference point niya. So, ito-try natin. Magsisend ako ng file kay machine para makapag-sample tayo ng niya, ng framing. So, ayun, kung makikita nyo dito, yan, na-select ko na current position siya. Then, yung origin is andito sa top side. So, sa Ruid na naman, sa RDWorks, ganito lang siya. So, open natin sa RDWorks. Yan. And then, check lang natin yung settings. So, yan, communication error siya. Kasi, yung IP address na gamit niya ngayon is iba. So, babaguhin natin muna to. 921 siya ay 136. So, ito yung ginagamit ngayon ni machine. O, yan. Nag-success na siya. Okay. So, close lang natin. Then, mag-send tayo ng pang-sample natin. So, ito siya. Naka-current position na siya dito. Then, para makita nyo kung ano yung magiging point ng origin niya, dito sa config, system settings, tapos configuration. So, makikita nyo dito, andito siya sa upper left. So, ito yung green na to. Yan. So, yan yung sinisimbolize niya. Which is, ito yung pwesto ng laser head ngayon. So, kung dito natin siya ilalagay, dapat yung pwesto sa machine is nandun sa, kapag ilalagay nyo sa material, dapat nandun sa baba and left side. So, dapat dito rin dito nyo ipipwesto yung laser head nyo with reference sa material na ikakat nyo or i-engrave. Okay, so balik natin dito sa upper left muna. Yan. Okay. So ngayon, isi-send ko na to kay machine. So pwede tayo mag-download. Ayan, so name muna natin. Test 1, 2, 3. So ayan, isi-send ko na kay machine. Okay. So na-send ko na kay machine. And balik tayo ngayon kay machine. Okay. So, kay machine, i-press ko si file para ma-access ko yung sinend ko. So, kung makikita nyo dito, andito si test 1, 2, 3. Yan siya. Yan, engrave siya. Tapos, i-check natin yung kung paano siya mag-frame. So,
Ngayon, yung pwesto ng ano natin, laser head, nandito sa upper left. So, same naman doon sa setting natin doon. Nasa upper left din. Then, press natin sa origin. Then, frame. So, kung makikita nyo, yun lang yung area na ah, gagalawan niya. So, doon lang siya mag-perform ng engraving or cutting. Kung ano bang gusto nyo gawin. Okay? So, may button din dito ng power, which is nagagamit naman to kapag gusto nating baguhin yung setting ng ah, firing natin sa pag-pulse. So, pwede itong i-adjust. Pero ang maximum na efficient pa si laser tube is about 60% ng power. So, dito lang. So, power, pwede nyong palitan yan. Depende kung anong power ang gusto nyo. So, yan. Tapos, ito namang speed. Ito naman yung speed na movement ng laser head natin. Gamit itong mga arrow keys na to. Pang change ng direction. So, ito yung ginagamit nating speed kapag nag-move tayo ng laser head. Iba pa to sa speed ng engraving, which is yung speed ng engraving and cutting is masiset natin sa software natin. Okay. So, escape ko lang. Shift, ginagamit naman to sa paglagay ng setting sa menu. Like yung halimbawa, mga special characters. Yan, ginagamit natin to pang shift. Kung gusto natin ng small letter, capital letter, or mga symbol, yan, doon nagagamit naman tong shift. Then escape. So, para lang ma-escape siya, mag-exit dun sa current na menu niya. Tapos enter para enter natin yung kung ano mang value yung gusto nating maset. Then sa Z-axis, itong Z-up, Z-down, ginagamit to kung halimbawa yung machine nyo is may stepper motor na para sa Z-axis yung pagtaas and pagbaba ng ano natin, ng bed. Yan, dito ginagamit to. Or kung halimbawa, yung Z-axis nyo is yung nasa ano, nasa laser head. So may mga variation din na ganoon na tumataas baba yung laser head natin instead na yung bed ang tumataas baba. Okay? Tapos si U plus, U minus, ginagamit naman ito sa kapag may rotary setting tayo. Pero kung wala naman kayong extra na driver para sa rotary, pwede naman nating ipalit ito sa y-axis nyo. Okay? So yung arrow keys, sa direction naman ito ng laser head natin. So yan, magamit nyo siya dyan. Then yung num keys, backspace, and dot. So yun lang yung mga buttons ng machine natin.